Magandang araw para sa lahat ng ating mga minamahal na mga senior citizens at lalong-lalo na sa mga pensioners ni SSS. Ngayong araw po ay nakatanggap tayo ng katanungan galing sa ating tagapanood. At ang tanong na ito ay galing kay Ricardo Baricante. Sabi niya dito, "Sir, tanong ko lang, ba't wala akong pensyon sa buwan ng March 2025? Ngayong araw ating pag-uusapan ang mga rason kung bakit hindi ka makatanggap ng pensyon sa SSS. Attention sa lahat ng mga SSS pensioners. Ngayong araw ating pag-uusapan ang mga dahilan bakit hindi ka na nakatanggap ng pensyon sa SSS. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Kung ikaw po ay isang pensioner ni SSS, meron po kayong dapat gawin para mapanatili po ang inyong tinatanggap na pensyon. Kagaya ni ma'am na naka-experience na po siya na hindi siya nakatanggap ng pensyon sa buwan ng Marso 2025. Kasi ito po yung dapat na gawin ng mga pensioners. Kung ikaw ay isang 8 years old and above at saka ninonotify ni SSS na magpaakop, kinakailangan niyo pong gawin para mapanatili po ang inyong tinatanggap na pensyon. Ano po ba ang ibig sabihin ng AKOP? Ang AKOP po stands for Annual Confirmations of Pensioners Program. Dito po nire-require lahat po ng SSS pensioners na mag-report annually para ma-ensure po na mapatuloy ang tinatanggap na pensyon, especially na po sa mga 8 years old and above, residing abroad, total disability pensioners, death or survivor pensioners, and dependent children under guardianship. Bakit po necessary na magpa-AKOP? Una, ang AKOP program po ay ni-ensure ng SSS ang patuloy na pagtanggap ng mga senior citizens na pensioner ni SSS. Pangalawa, ito po ay nabe-verify sa pensioners kung siya po ba ay eligible na makatanggap ng pensyon at para din ma-update ang data ng SSS patungkol sa isang pensioners kung ito ba ay okay pa, buhay pa, or ito ay nakatanggap pa ba ng pensyon. Sir, ano po yung mga kinakailangang requirements para magpa-AKOP? Ito po yung listahan na dapat ninyong i-comply para makapag-AKOP po kayo. Una, 1 primary ID card or document. Pangalawa, 2 secondary ID cards, documents, both with signature and at least 1 with a photo. Third, if a compliance is through an authorized representative, email or mail, a chest level photo or snapshot of the pensioners holding a current newspaper with a headline and date publication prominently displayed. Kung ikaw ay survivor pensioners, kinakailangan ka mag-provide ng self-declaration form na nakastate doon na hindi ka pa nagpakasal ulit, cohabitated or engaged in a common law relationship since the death of your spouse. Kailan po ba ang deadline sa pagpa-AKOP? Kung ikaw po ay may date of kapanganakan sa isang, for example, sa March, the end po ng buwan po, kinakailangan po magpa-AKOP. Dahil kapag hindi po ninyo nagawang magpa-AKOP, ang mangyayari po ay mapuputol po iyan at babalik din naman po pagkatapos nyo pong magawa na i-comply lahat ng requirements. Mababalik po ba agad? Nasa 30 to 60 days po before po kayo makatanggap ulit ng inyong AKOP. Kaya naman, isa po si ma'am sa mga hindi nakatanggap o si sir ba iyon dahil baka hindi po na-comply niya ang AKOP. Or kung meron mang ibang rason, just comment down below para ating hanapan ng another reason or other concern para masagutan. Pero ito yung talagang concern ni SSS. Dahil kung wala kang ginagawa na pagpa-AKOP sa kanila, hindi nila mabe-verify kung ikaw ay gusto mo ba bang makatanggap ng pensyon or hindi na, or meron bang nangyari sa iyo, o kinakailangan kasi nila ng report para ma-update nila ang kanilang system patungkol sa isang pensioners, at yun po ang dapat na gawin. Kaya ngayon sa March 2025
ngayong March 31, kinakailangan po magpaako po ang may birth month or sino po yung nire-require ni SSS na magpaakop this month. Gawin nyo na po habang hindi pa dumarating ang deadline. Dahil kapag deadline na po, maabutan po kayo. So, ang hirap na po yung gawin. Sir, pwede po bang mag-advance na magpa-akop? Yes po, pwede po tayo magpa-advance na magpa-akop po. 2 months advance, pwede po yun. Para naman po, hindi na po kayo maaabutan ng deadline. Kasi minsan, ang hirap ng gagalaw kapag papunta na sa deadline. And I hope that this vlog of mine really help you na masagutan po ang katanungan and even the concern po ni Sir sa nag-comment kanina. Maraming salamat po sa pagsuporta at patuloy lang po kayo sa pagpanood. And if you have a lot of concern regarding with this matter, just comment down below and I'll be addressing it at gawin ko ang aking makakaya, gawin ko ang aking best para ibigay sa inyo ang dapat ninyo mapakinggan na tamang impormasyon at tamang detalye patungkol sa inyong concern. This is me, Ruel Mesotanyo. Maraming salamat po.